Paano kung sabihin ko sa inyo na itong golden spice na nasa kusina ninyo ay mas matindi pa sa ilang gamot na diresetang nabibili? Sigurado akong narinig nyo na maganda sa kalusugan ng turmeric. Pero naisip nyo na ba kung paano gumagana itong kulay dilaw na rekado at ginagawa ang kanyang kababalaghan? Karamihan, inaakala lang na sapat na ang iwisik lang ito sa pagkain. Pero isa yan sa pinakamalaking pagkakamali. Ngayon, hindi natin uulitin ang mga gasgas ng impormasyon. Samahan niyo ako at sisidlan natin ang kamangha-manghang microworld ng ating katawan para tuklasin ang sikreto ng turmeric. Malalaman ninyo kung paano talaga ito lumalaban sa pamamaga, bakit nasasayang ang 99% ng bisa nito bago pa man makarating sa pupuntahan, at kung paano natin ito aayusin. Humanda kayo dahil pagkatapos ng video na ito, iba na ang magiging tingin nyo sa garapon ng luyang dilaw. Siya nga pala, gumagamit na ba kayo ng turmeric? I-comment sa baba kung paano. Bago tayo tumingin sa loob ng laboratorio, maglakbay muna tayo sa nakaraan. Ang turmeric ay hindi bagong superfood na gawa-gawa lang ng mga marketer. Gininto ang pamantayan na itong rekado sa Ayurvedic at traditional Chinese medicine sa loob ng libu-libong taon. Ginamit ito ng mga sinaunang manggagamot sa lahat ng bagay, mula sa problema sa panunaw, pagpapagaling ng sugat, at pag-alis ng sakit sa kasukasuan. Intuitive nilang alam ang lakas nito. Pero ano ba talaga ang naramdaman nila? Ang sentro ng ating investigasyon ay hindi ang turmeric bilang ugat, kundi ang main character nito, ang sikretong ahente, isang substansya na tinatawag na curcumin. Itong polyphenol ang nagbibigay sa turmeric ng matingkad na kulay nito, at mas mahalaga, ang halos lahat ng hindi kapanipaniwalang benepisyong panggamot nito. Tandaan nyo ang pangalang ito, curcumin, dahil siya ang makikipaglaban sa frontline sa ating kwento ngayon tungkol sa labanan sa pamamaga. Kaya ang una at pinakamalaking kalaban natin ay ang pamamaga or inflamasyon. Pero ano nga ba talaga iyan? Marami ang nag-iisip na masama agad ito, pero hindi pala ganoon. Halimbawa, nahiwa mo ang iyong daliri. Kaagad ang katawan mo ay nagpapatunog ng alarma. Nagpapadala ito agad ng first responder, ang ating mga immune cells o mga selula ng panlaban. Lalabas ang pamumula, pamamaga, init at sakit. Yan ang tinatawag na acute inflammation o matinding pamamaga. Ito ay isang maganda at malusog na reaksyon. Pinoprotektahan tayo nito, nilalabanan ng impeksyon, at sinisimulan ang proseso ng paggaling. Ang problema ay lumalabas kapag ang fire alarm na ito ay hindi na nag-o-off. Kapag ang katawan mo ay palaging handa sa labanan kahit wala namang totoong panganib. Iyan ang tinatawag na chronic inflammation or matagalang pamamaga. Ito ay tahimik, hindi napapansin, pero sobrang mapanira. Ito ay parang baga na nanunubig sa loob ng maraming taon, na sumisira sa ating mga selula, tissue, at organo. Ayon sa modernong agham, ang chronic inflammation ang ugat ng maraming malalang sakit, mula sa arthritis, sakit sa puso, diabetes, at maging sa ilang uri ng kanser. At dito na papasok ang ating bida. Upang maunawaan kung paano nilalabanan ng curcumin ang tahimik na kaaway na ito, kailangan muna nating makilala ang talagang pangunahing kontrabida sa loob ng ating mga selula. Ito ay tinatawag na NF-kappa-B o NFKB, NFKB sa madaling salita. Hindi lang ito basta isang molekula, ito ang mismong master switch or pangunahing switch ng pamamaga sa ating mga selula. Isipin nyo na lang ang control panel ng isang nuclear reactor. Ang NFKB ang malaking pulang button na nagpapalakad ng sunod-sunod na reaksyon.
Sa normal na kalagayan, ang molekulang ito ay tahimik na natutulog sa cytoplasm ng selula. Ngunit kapag may signal ng panganib tulad ng pinsala, impeksyon o matinding stress, nag-a-activate ang NFKB. Naglalakbay ito papunta sa nucleus ng selula kung saan naroon ang ating DNA at binubuksan nito ang mga genes na responsable sa paggawa ng mga nagpapamaga na molekula tulad ng cytokines. Sa madaling salita, nag-uutos ito ng simulan ang pamamaga. Sa chronic inflammation o matagalang pamamaga, ang switch na ito ay palaging naka-on. Ang pabrika ng pamamaga ay patuloy na gumagana at hindi na humihinto. Kaya, paano natin mapipigilan ng konduktor na ito ng kaguluhan? At dito na nagaganap ang mahika ng curcumin. Hindi ito gumagana na parang marahas na puwersa na gustong sirain ang lahat. Sa halip, kumikilos ito bilang isang matalino at mahusay na diplomatiko. Pumapasok ang curcumin sa loob ng selula at imbis na atakihin nito ng direkta ang mismong switch ng NFKB, hinaharangan niya ito upang hindi makapasok sa command center. Isipin ninyo na ang NFKB ay isang general na nagmamadali patungo sa punong tanggapan para magbigay ng utos sa pag-atake. Ngunit ang curcumin ay isang hindi nakikitang harang na pumipigil sa general na ito na makapasok sa pintuan ng HQ. Iyon ay sa nucleus ng selula. Binabarahan nito ang mga daanan na nag-activate sa NFKB. Dahil dito, hindi maabot ng pangunahing switch ang DNA para mapindot ang kailangang mga pindutan. Ang utos na simulan ang matinding pamamaga ay hindi tuloy na ibibigay. Ito ay isang napakahusay at pinong mekanismo, hindi tulad ng maraming gamot na direktang kumikilos. Ang curcumin ay gumagana sa pinakaugat, pinipigilan mismo ang pag-activate ng inflammatory cascade. Hindi lamang ito nagpapatay ng apoy, pinipigilan din nito na mag-umpisa ang sunog. Parang ito na nga ang hinahanap nating solusyon. Kumain lang ng mas maraming turmeric at ayos na ang lahat. Pero dito tayo haharap sa pangunahing problema, ang isyong hindi masyadong pinag-uusapan sa maraming health article. Ito ang tinatawag na bioavailability. Mukhang komplikado itong term, pero ang esensya ay simple lang. Napakahirap i-absorb ng ating katawan ang curcumin. Kapag kumain ka ng isang kutsara ng turmeric, ang malaking porsyento ng aktibong sangkap nito ay dumadaan lang sa digestive system. Halos hindi nasisipsip ng ating dugo. Ang ating atay at ang pader ng bituka ay masyadong epektibo na i-metabolize at ilabas agad ito sa katawan. Isipin mo na lang, nagpadala ka ng 100,000 sundalo, pero iilan lang ang nakakarating sa mismong digmaan. Nawawala lang ang karamihan sa daan. Kaya naman, ang simpleng pagdagdag lang ng turmeric sa ating pagkain, kahit na may benepisyo ito, ay hindi makapagbibigay ng malakas na therapeutic effect na binabanggit sa mga pag-aaral. Kahit gaano karaming spice pa ang kainin mo, mananatiling napakaliit ang level ng curcumin sa iyong dugo. Ito ang pinakamalaking mito na dapat nating tandaan. Hindi sapat ang pagkain lang ng turmeric para maabot ang tunay nitong potensyal. Pero, buti na lang, may tapat na kakampi ang ating bida na kayang solusyonan ang problemang ito. At malamang, ang kakamping ito ay meron din kayo sa inyong kusina. Ito ay walang iba, kundi ang ordinaryong black pepper or paminta. O mas tumpak, ang aktibong sangkap na taglay nito na tinatawag na piperine. Ang piperine ang siyang tunay na susi na nagbubukas para sa kurkumin ng pinto papasok sa ating katawan. Ano ba ang ginagawa nito? Sinasawata o pinababagal nito ang trabaho ng mga enzyme sa atay na gustong-gustong wasakin at ilabas kaagad ang curcumin. Para bang pansamantalang nililihis ng piperine ang atensyon ng mga bantay habang dumudulas
papasok ang curcumin. Ang mga pag-aaral ay nagpakita ng talagang nakakagulat na resulta. Ang pagdaragdag lamang ng kurot ng paminta ay maaaring magpalaki sa bioavailability ng curcumin hanggang 2,000%. Oo, tama ang narinig ninyo. Doble 20 beses. Ito ay parang ginawa mong libu-libong sundalo, ang ilang daang sundalo lang na nakarating sa destinasyon. Kaya naman, sa maraming tradisyonal na resipe, tulad ng sa Indian cuisine, halos laging ginagamit ang turmeric kasama ng paminta. Hindi man alam ng sinaunang pantas ang biochemistry, pero alam na alam nila kung ano ang kanilang ginagawa. Pero ang curcumin, para siyang sundalo na maraming kakayahan. Hindi lang siya umaasa sa iisang paraan ng pag-atake. Bukod sa pag-block niya sa pangunahing switch ng pamamaga, tinitira rin niya ang iba pang pinagmumulan ng inflamasyon. Halimbawa, ang mga enzyme na tinatawag na COX-2. Kung pamilyar kayo sa pangalang yan, tama kayo. Maraming sikat na pampawala ng kirot at pamamaga tulad ng ibuprofen or aspirin ay umaandar dahil sa pag-block nila mismo sa mga enzyme na ito. Ang mga COX-2 enzyme kasi ang gumagawa ng prostaglandins, yung mga kemikal na nagiging sanhi ng sakit at pamamaga. Ngayon, ang curcumin, may kakayahan din itong sugpuin ang aktibidad ng COX-2. Pero, mas banayad at mas pili ang atake nito kumpara sa mga synthetic na gamot. Ibig sabihin, nakakabawas din ito ng sakit at pamamaga, pero may mas mababang banta ng side effects sa sikmura, yung madalas nating maranasan kapag matagal tayong umiinom ng mga over-the-counter na pain reliever. Sa madaling salita, ang curcumin ay parang natural na bersyon ng mga gamot na ito na nag-aalok ng marami at mas ligtas na paraan para mapawi ang anumang nararamdamang discomfort. Ang pamamaga at oxidative stress ay parang magkatandem na matalik na magkaibigan. Nagtutulungan silang palakasin ang isa't isa sa isang vicious cycle na dahan-dahang sumisira sa ating mga selula. Ang oxidative stress ay maihahambing sa kalawang na unti-unting kumakain sa ating katawan. Ito ay dulot ng mga unstable na molekula na tinatawag nating free radicals. Para silang maliliit na magnanakaw na gumagala sa katawan. Inaagawan nila ng mga elektron ang malulusog nating cells at sinisira ang ating DNA, mga protina at cell membranes. At dito ipinapakita ni curcumin ang isa pa niyang superpower. Isa siyang napakalakas na antioxidant. Una, dahil sa chemical structure nito, kaya niyang direktang i-neutralize ang mga magnanakaw na ito. Paano? Sa pamamagitan ng pag-aabot ng sarili niyang elektron, kaya nagiging hindi na sila mapaminsalang molekula. Parang sinasalo niya mismo ang atake, kaya protektado ang ating mga selula. Ito pa lang, napakalaking benepisyo na. Pero hindi pa dyan tumitigil ang curcumin dahil mas matalino pa siyang kumilos. Imbes na makipagbuno lang sa mga free radicals ng direkta, ang curcumin ay parang isang matalinong general na nagsasanay at nagpapalakas ng sarili nating hukbo sa katawan. May built-in na sistema ng antioxidant na depensa ang ating katawan. Ito ang grupo ng mga enzyme tulad ng superoxide dismutase, SOD, or glutathione peroxidase. Ang trabaho nila ay ang patuloy na magbantay sa loob ng katawan at i-neutralize ang mga free radicals. At ito ang punto. Pinasisigla ng curcumin ang aktibidad ng mga enzyme na ito. Parang inuon niya ang supercharged mode ng ating panloob na sistema ng depensa. Mas epektibo itong estratehiya kaysa sa pag-aksyon lang ng mag-isa. Hindi lang tayo binibigyan ng isda, binibigyan tayo ng pamansing at tinuturuang mangisda. Kaya naman, nagbibigay ang curcumin ng doble o
dual protection laban sa oxidative stress. Nakikipaglaban siya mismo sa kalaban at pinapalakas din niya ang ating sariling depensa. Ito ay isang holistic na paraan ng pagprotekta sa ating mga selula mula sa pinsala. Ngayon, pag-usapan naman natin ang utak. Tama, ang anti-inflammatory effect ng curcumin ay umaabot din sa pinakapuno ng ating katawan, ang ating utak. Sa utak, meron tayong mahalagang substansya na tinatawag na brain-derived neurotrophic factor o sa madaling salita, BDNF by DNF. Ito raw ay parang pataba o fertilizer para sa ating mga neurons. Tumutulong ito sa kanila na lumaki, mag-survive at bumuo ng bagong koneksyon na sobrang kritikal para sa pag-aaral, learning at memorya. Nadiskubre ng mga siyentista na sa maraming sakit sa utak, kasama na ang depression at Alzheimer's disease, bumababa ng husto ang label ng patabang ito. At ang matagalang pamamaga o chronic inflammation sa loob ng utak ay isa sa mga salik na nagpapababa rito. Kaya, ano ang nagagawa ng curcumin? Pinapakita ng mga pag-aaral na nakakapasok ito sa blood-brain barrier. Iyon ang protektibong pader ng ating utak at nakakapagpataas ng BDNF level. Ito siguro ang dahilan kung bakit iniuugnay ng ibang pag-aaral ang regular na paggamit ng turmeric sa pinabuting cognitive functions at mas mababang risk ng sakit sa utak na may kaugnayan sa edad. Hindi lang ito basta pumapatay sa sunog ng pamamaga, kundi tumutulong din itong mag-restore at magpatibay ng ating mga neural networks. Siyempre, isa sa pinaka-pinag-aaralan na gamit ng curcumin ay ang pagpapanatili ng malusog na kasukasuan or joint health. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang dumaranas ng arthritis na sa esensya ay isang sakit na may kaakibat na matinding pamamaga. Maging ito man ay osteoarthritis, na dulot ng pagkasira ng cartilage o rheumatoid arthritis, isang autoimmune disease. Ang ugat ng problema ay palaging pamamaga. Ito ang nagdudulot ng kirot, paninigas at unti-unting pagkasira ng kasukasuan. At dito, nagpapakita ang mga klinikal na pag-aaral ng talagang nakakapanibagong resulta. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang pag-inom ng curcumin extract ay maaaring makabawas ng malaki sa sakit at makapagpabuti ng kakayahang kumilos para sa mga pasyenteng may osteoarthritis sa tuhod. Sa ilang pananaliksik, ang bisa nito ay maihahalin tulad sa ibuprofen. Gayunpaman, ang curcumin ay nagdudulot ng mas kaunting side effects sa tiyan at digestive system. Dahil dito, nagiging kaakit-nakikit itong likas na alternatibo para sa pangmatagalang pamamahala ng sintomas ng arthritis. Nagbibigay ito sa mga tao ng pagkakataong mamuhay ng mas aktibo at walang labis na discomfort. Ang sakit sa puso at mga daluyan ng dugo o cardiovascular diseases pa rin ang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. At gaya ng inyong inaasahan, ang chronic inflammation o matagalang pamamaga ay isa sa mga susing salik sa paglala ng sakit na ito. Ngunit ang curcumin ay nakakatulong protektahan ang ating puso sa iba't ibang aspeto. Una, pinapaganda nito ang endothelial function. Ang endothelium ay ang napakanipis na lining o pabalat ng ating mga daluyan ng dugo. Ang kalusugan nito ay lubos na mahalaga para sa pag-regulate ng blood pressure, pag-iwas sa pamumuo ng dugo, at pagpapanatili ng elasticity ng ating mga ugat. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang bisa ng curcumin sa pagpapabuti ng endothelial function ay maaaring maihambing sa epekto ng regular na ehersisyo. Pangalawa, gaya ng alam na natin, ito ay isang matinding antioxidant at lumalaban sa pamamaga na nagbibigay proteksyon sa mga ugat mula sa pinsala. Bukod pa rito, may datos din na nagsasabing nakakatulong ang curcumin
na pababain ang level ng masamang kolesterol at pinipigilan ang oxidation nito, isang pangunahing hakbang sa pagbuo ng atherosclerotic plaque, plaka sa ugat. Ito ay isang kumpletong proteksyon para sa buong sistema ng ating puso at mga daluyan ng dugo. Ngayon, didiskartihan natin ang isang napakasensitibong usapin, kaya kailangan kong maging lubos na maingat. Pag-uusapan natin ang tungkol sa cancer. Agad kong sasabihin, ang luyang dilaw o turmeric ay hindi gamot laban sa cancer. Gayunpaman, aktibong pinag-aaralan ng agham ang potensyal nito sa larangang ito at ang mga paunang resulta ay talagang nakakainteres. Alam natin na ang matagalang pamamaga or chronic inflammation ay lumilikha ng kapaligiran na nagpapadali sa paglago at pagdami ng cancer cells. Dahil ang curcumin ay isang malakas na panlaban sa pamamaga o anti-inflammatory agent, maaari itong makatulong na putulin o pigilan ang prosesong ito. Ipinakita ng mga pag-aaral sa laboratorio at mga pagsusuri sa hayop na ang curcumin ay nakakaapekto sa cancer cells sa molecular level. Maaari nitong pabagalin ang kanilang paglaki, pigilan ang kanilang pagkalat, at maaari pa itong magdulot ng kanilang pagkamatay, ang tinatawag na apoptosis. Kasalukuyan ding pinag-aaralan ng papel nito sa pagpigil sa ilang uri ng kanser at ang potensyal nito bilang pantulong sa tradisyonal na paggamot. Layunin nitong mapataas ang bisa ng chemotherapy at mabawasan ang mga side effects nito. Napaka-promising ng direksyong ito, pero mahalagang tandaan na ito ay nasa ilalim pa rin ng masusing siyentipikong pag-aaral. Kailangan nating linawin ang isang napaka-importante. Hindi iisa ang turmeric at curcumin. Kapag binabanggit natin ang turmeric na pampalasa na nabibili sa tindahan, ang tinutukoy natin ay ang pulbos na gawa sa pinatuyong ugat ng halaman. Ang nilalaman ng curcuminoids, ito ang mga aktibong sangkap sa pulbos na ito ay napakababa. Kadalasan, umaabot lamang ito sa 2 hanggang 5%. Ibig sabihin, sa isang kutsarita pa lang ng turmeric, maliit lang talaga ang makukuha nating purong curcumin. Kaya naman, kung gusto nating makita ang malaking therapeutic effect na pinag-uusapan, kadalasan, hindi lang simpleng pampalasa ang ginagamit. Gumagamit tayo ng standardized extracts o mga food supplement. Sa mga supplement na ito, artipisyal na itinaas ang porsyento ng curcumin hanggang 75%, 95%. Nagbibigay ito ng concentrated dose ng aktibong sangkap sa isang maliit na kapsula lang. Kaya tandaan, sa tuwing nababasa ninyo ang mga nakakabilib na resulta ng mga pag-aaral, karaniwan, ang ginamit ay itong mga highly concentrated extracts at hindi lamang ang pangkaraniwang turmeric na pampaluto. Kung nagbalak kang mag-take ng curcumin supplements, paano mo nga ba matitiyak na dekalidad ang pipiliin mo sa dami ng produkto sa merkado? Narito ang ilang importanteng bagay na dapat mong tandaan. Una sa lahat, tingnan ang label at hanapin ang nakasulat na standardized to 95% curcuminoids. Ito ang garantiya na mataas ang konsentrasyon ng aktibong sangkap na makukuha mo. Pangalawa, gaya ng napag-usapan na natin, ang bioavailability ang pinakaimportante. Kaya't maghanap ng supplements na may piperine na kasama sa ingredients. Ito ay extract mula sa black pepper at madalas itong nakalagay bilang bioperine. Ito ang pinakamadali at subok na paraan para mapaganda ang absorption ng katawan. Pangatlo, mayroon ding iba pang modernong teknolohiya para mapataas ang bioavailability. Halimbawa, ang curcumin ay maaaring ihalo sa phospholipids. Tinatawag itong phytosome form o gumamit ng mycelization technology.
Ang ganitong klasing produkto ay mas mahal, pero kadalasan, mas mataas din ang kanilang efficiency or bisa. Kaya naman, basahin ng maigi ang ingredients at pumili ng produkto mula sa mapagkakatiwalaang manufacturer na hindi nagtatago ng impormasyon tungkol sa kanilang teknolohiya. Meron pa palang isang mahalagang sekreto sa mabisang pag-absorb ng curcumin at ang kaalamang ito ay nag-ugat pa sa sinaunang tradisyon. Ang curcumin ay fat-soluble o natutunaw sa taba. Ibig sabihin, mahirap itong matunaw sa tubig, pero napakaganda ng epekto nito kapag isinabay sa mga healthy fats. Kapag kinakain ninyo ang curcumin kasama ang taba, mas madali itong maabsorb ng ating lymphatic system sa pamamagitan ng bituka. Dahil dito, may iwasan nito ang mabilis na pagkasira sa atay or liver. Ito ay isang natural na paraan upang mapataas ang tinatawag na bioavailability nito. At ito rin ang prinsipyong pinagbatayan ng sikat na resipe ng golden milk o ginintuang gatas. Sa inuming ito, hinahalo ang turmeric sa gatas, kadalasang coconut milk o almond milk dahil mayroon itong taba at minsan ay sinasamahan din ng kaunting coconut oil o iba pang mantika. Hindi lang ito masarap at pampainit ng katawan. Ito ay isang matalino at biochemically tamang paraan para ma-deliver ang curcumin sa inyong sistema. Kaya kung gagamit kayo ng turmeric sa inyong pagkain, tiyakin na may kasama itong healthy fats tulad ng olive oil, avocado, or mani, nuts. Iyan ay isang simpleng paraan upang masulit ninyo ang mga benepisyo ng pambihirang pampalasang ito. Sa kabila ng lahat ng magagandang benepisyo nito, ligtas ba talaga ang curcumin? Para sa nakararaming tao, ang sagot ay oo, ganap na ligtas. Ang luyang dilaw o turmeric ay ginagamit na bilang pagkain sa loob ng maraming siglo at ang kaligtasan nito ay matagal nang pinag-aralan. Sa pangkaraniwang dami na ginagamit natin sa pagluluto, wala itong anumang problema. Kahit pa sa pag-inom ng supplements sa therapeutic doses, bihira lang ang side effects at karaniwan magaan lang ito. Kadalasan, ang mararamdaman ay bahagyang pananakit ng tiyan, pagduduwal o pagtatae, lalo na kung napakataas ng dosage na iniinom. Gayunpaman, may ilang grupo ng tao na kailangang mag-ingat at kumonsulta muna sa doktor. Una, ang curcumin ay may epekto bilang pampalabnaw ng dugo. Kaya kung umiinom kayo ng mga gamot na anticoagulant tulad ng warfarin, kailangan muna ng pahintulot ng inyong manggagamot. Ikalawa, nagpapalakas ito ng paggawa ng apidio, bile. Kaya kung mayroon kayong bato sa gallbladder or gallstones, hindi inirekomenda ang pag-inom nito. At syempre, ang mga nagbubuntis at nagpapasusong ina ay dapat palaging makipag-usap sa kanilang doktor bago uminom ng anumang uri ng supplement. Bukod sa mga nabanggit, itinuturing itong isa sa pinakaligtas at pinakaepektibong natural na nutraceuticals na makikita natin ngayon. Isa sa pinakamadalas ninyong itanong ay, gaano ba kadami ang dapat inumin na curcumin para talagang gumana ito? Sa kasamaang palad, wala tayong iisang sagot para sa lahat dahil ang tamang dosage ay nakasalalay sa inyong kalagayan ng kalusugan, timbang, at individual na katangian ng inyong katawan. Gayunpaman, maaari tayong maging gabay sa mga dosis na ginamit sa mga siyentipikong pag-aaral. Sa karamihan ng clinical trials, kung saan pinag-aralan ang anti-inflammatory na epekto ng curcumin, ang ginamit na dosis ay nasa pagitan ng 500 hanggang 2,000 twins milligrams ng standardized extract kada araw. Ito ay kadalasang hinahati sa 2 o 3 beses na pag-inom. Mahalagang maintindihan na ang pinag-uusapan natin ay ang curcumin extract at hindi ang simpleng pulbos ng turmeric.
Para makuha ang ganoong karaming curcumin mula sa simpleng spice, kailangan mo itong kainin ng kutsara-kutsara na hindi naman makatotohanan. Mariin kong ipinapayo na iwasan ang self-medication bago simulan ang pag-inom ng mga supplement, lalo na sa matataas na dosis. Talakayin muna ito sa inyong doktor. Siya ang tutulong sa inyo na makahanap ng angkop at ligtas na dosage para sa inyo. Balikan na naman natin ang pangunahing mito at linawin ulit ito. Ganito ang sabi ng mito: nagdadagdag ako ng turmeric sa kari at sabaw, kaya nakukuha ko na ang lahat ng benepisyo nito laban sa pamamaga. Ngayon, alam na nyo na kung bakit hindi ito ganap na totoo. Oo, napakaganda niyan bilang habit. Ang kaunting turmeric sa pagkain ay okay na okay. Nagbibigay ito ng kulay, aroma, at mayaman ito sa maraming health compounds, hindi lang curcumin. Pero kung ang target mo ay makamit ang matindi at therapeutic na anti-inflammatory effect, yung tulad ng pinapakita sa mga pag-aaral, pasensya na. Pero hindi sapat ang simpleng pag-sprinkle lang nito sa pagkain. Ang dahilan? Ang tinatawag nating tatlong balakid, triple barrier. Una, mababa ang actual na content ng curcumin sa mismong turmeric spice. Pangalawa, napakahina ng absorption nito sa bituka. At pangatlo, mabilis itong pinoproseso at inaalis ng atay kung walang katulong tulad ng piperine or healthy fats, at kung wala ring concentrated dose na makukuha lang sa mga extract, dadaan lang at masasayang ang karamihan sa healing power ng spice na ito. Para kang nagpupuno ng bathtub gamit lang ang patak-patak mula sa eyedropper. Kailangan nating tandaan na ang turmeric o anumang suplemento ay hindi ang tinatawag nating magic pill. Isa itong napakalakas na kasangkapan, pero mas nagiging epektibo ito kung bahagi siya ng isang kumpletong sistema ng kalusugan. Maling-mali na umasa tayo ng himala mula sa curcumin kung ang ating kinakain ay puro fast food. Palagi tayong nakaupo o laging puyat at laging nakakaranas ng matinding stress. Ang lahat ng factors na ito ay mga pangunahing nagpapalala ng tinatawag nating chronic inflammation o talamak na pamamaga. Kaya, ang pinakamabisang diskarte ay isang komprehensibong anti-inflammatory strategy. Kabilang dito ang pagkain na mayaman sa gulay, prutas, good fats, at whole grains. Kasama rin siyempre ang regular na ehersisyo, mataas na kalidad ng tulog, at mga paraan para ma-manage ang stress tulad ng meditation, yoga, o simpleng paglalakad sa labas. At sa ganitong uri ng malusog na pamumuhay, doon eksaktong pumapasok ang curcumin. Ito ang magsisilbing amplifier o pampalakas na tutulong sa iyong katawan na gumana ng mas epektibo sa pakikipaglaban sa pamamaga. Hindi ito pamalit sa isang malusog na pamumuhay, kundi isa itong napakagandang komplemento. Patuloy ang pag-usad ng agham at sige-sige pa rin ang pananaliksik tungkol sa curcumin. Ang pangunahing focus ng mga siyentipiko sa buong mundo ay kung paano mas mabisang maihahatid ang kamangha-manghang sustansyang ito sa mga selyulang target. Sa kasalukuyan, may mga binubuo at sinusubukan silang mga bago at mas pinahusay pang sistema ng pagdadala, delivery system. Halimbawa, inilalagay ang curcumin sa microscopic liposomes na parang maliliit na matatabang bula na madaling dumidikit sa cell membranes. O kaya, gumagawa sila ng curcumin nanoparticles na napakaliit kaya mas madali itong makapasok sa mga tissues ng mas epektibo. Ang mga teknolohiyang ito sa hinaharap ay nangangako na mas mapapataas pa ang bioavailability at dahil dito, ang therapeutic potential ng tinatawag na ginintuang pampalasa. Posible na sa loob ng ilang taon, magkakaroon tayo ng mga curcumin-based na gamot na gagana ng mas mabilis at mas target-specific. Ngunit kahit ngayon,
Armado na tayo ng kaalaman tungkol sa pipirina, mga taba, fats, at dekalidad na extracts. Dahil dito, magagamit na natin ang lakas ng sinaunang gamot na ito ng may pinakamataas na bisa na ibinibigay sa atin ng modernong agham. Kaya, isummarize na natin ang resulta ng ating imbestigasyon. Napag-alaman natin na ang turmeric ay hindi lang basta pampalasa. Ito pala ay isang buong parmasya at ang pinakabida rito ay ang curcumin. Ang superpower nito ay ang kakayahan nitong kumilos sa pinakaugat at i-off ang pangunahing switch ng chronic inflammation sa loob ng ating mga selula. Pero nadiskubre din natin ang major weakness nito, ang napakababang bioavailability. At ang pinakamahalaga, nalaman natin ang mga sikreto kung paano gawing kalakasan ang kahinaan na ito. Gamitin ang matalik niyang kaibigan na piperine mula sa black pepper at huwag kalimutan ang mga healthy fats. Lumalabas, ang tunay na sikreto ng turmeric ay hindi lang sa pagkain nito, kundi sa pag-alam kung paano i-unlock ang hindi kapanipaniwalang potensyal nito. Ito ang mismong turning point na naghihiwalay sa simpleng paggamit ng pampalasa at sa sinasadya at therapeutic na paggamit nito. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kang bago at kapaki-pakinabang, paki-like naman at mag-subscribe sa ating channel para hindi mo ma-miss ang mga bagong scientific analysis. Ngayon, may tanong kami sa inyo. Pagkatapos mo itong mapanood, magbabago ba ang pagtingin mo sa turmeric? At anong impormasyon ang pinaka-nakagulat sa iyo? I-share mo ang iyong opinyon sa comments.